A blessed Monday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga, no? Mapagpalang April 20 sa bawat isa sa atin. Tayo ay gaganap ulit ng ating morning devotion sa umagang ito. Share ko lang yung ating live. Kumusta po ang inyong weekends? Okay. So, sharing our live for today. Gamit ang phone ng aking asawa. Okay. Ito na po. Ayan. Na-share na. Okay. Another. Share pa natin dun sa mga kabataan. Okay. Okay. And today is our, this week is our last week sa ating topic na Faith in Action. A blessed morning po kay Auntie Paz. Good morning sa iyo. Ayan. At sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan. Ayan. Katulad nga na sinabi ko, no, this week, ang ating huling, ang ating huling topic, no, dito sa ating series na Faith in Action. At katulad ng nakagawian na natin, no, tayo ay mananalangin muna bago natin simulan yung ating gawain sa umagang ito. Tayo po ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na muli kami ay tatanggap ng iyong mabuting aral, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Ama, hinihiling namin na buksan mo ang aming puso't isipan, tulungan mo kami, Panginoon, na maging handa kami sa pagtanggap ng iyong banal na salita. Gabayan mo po ako, Panginoon, ang iyong lingkod na siyang mangunguna sa gawaing ito, Panginoon. Hinihiling ko na ipagkaloob mo po sa akin ang karunungan na maipahayag ang iyong mga salita ng tama at may kalinawan. Patuloy ko rin hinihiling ang iyong pag-iingat at pagbabasbas sa lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi namin kapiling sa mga oras na ito. Hinihiling namin ang iyong gabay sa kanila, Panginoon, saang dako man sila, at tulungan mo na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama din namin sila sa ganitong gawain. Patuloy din namin hinihiling, Panginoon, ang iyong haplos, mapagpalang haplos at gabay sa mga anak mo na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Hinihiling ko, Panginoon, na tulungan mo po sila na mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok at na kanilang pinagdadaanan. Gayon din ang matagumpay na kagamutan at kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Ama, hinihiling po namin ang patuloy na paglilinis mo sa aming puso't isipan. Patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Ito man po ay lihim o hayag. At muli, Ama, patuloy mo kaming gawing karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed morning po ulit sa bawat isa. Good morning sa aking mag-ama. Yan. Kay kapatid na Larry at sa aking anak na si Christine. At sa lahat pa, no, kung hindi ko man po nakikita dito sa live ngayon, pero kayo ay naka-tune in, a blessed morning po sa inyo at sa lahat ng kasama ninyo sa inyong tahanan. Ayan. Tayo, no, like what I said kanina, no, we are now entering the final stretch. Ayan, week 4, The Summit. Ito yung title natin sa week natin na ito, no? The Summit, Victory and the Higher Call. Ayan. So in any climb, no, the last few days are the most grueling but also the most rewarding. Bakit ko nasabi ito, no, na sa lahat ng paghakbang, etong mga huling, yung mga tipong malapit na tayo, no, dun sa tuktok. Bakit ito yung pinakamahirap?
samantalang malapit na nga tayo doon, no? Parang dito sa ating ginagawang pag-aaral, malapit na, pero bakit ito yung magiging masasabi nating medyo mahirap at kailangan ng final push. Ayan. So, katulad ng na-share ko sa inyo na mga experiences ko, no, itong Gabaldon Trek, no, this is the part where the summit is actually visible, no, but my body is at its limit. Minsan, no, sa sobrang effort na binigay mo na dun sa umpisa ng pag-akyat mo, kung kailan malapit ka na, dun mo pa mararamdaman yung mga panghihina. Yan. Ganon din yan sa ating goal, sa ating buhay. Minsan, kung kailan andyan na, nakikita mo na, malapit mo nang marating, parang dun ka pa pinanghihinaan ng loob. Ayan. So, this is about the final push. Yun, katulad na binanggit ko kanina. Final push. Relying entirely on God's strength to finish what we started. Yan. Kung sa ating sariling lakas lang, hindi talaga natin kaya. So, kailangan natin lagi tayong mag-rely, no, sa ating Panginoong Diyos para kayanin natin lahat ng mga pinagdadaanan natin sa ating buhay. Yan. So, here, dito, no, parang, eto na, malapit na tayo. Kailangan na lang natin ng final push. So, day 22, the final push. Ayan. Expedition, no? Faith in Action, Expedition Week for the Summit. Ang ating Bible verse o ang ating trail marker ay matatagpuan natin sa aklat ng Philippians chapter 3 verse 14. At ito ang sinasabi sa English, sabi niya, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Amen. Pagpalain nawang pagkabasa ng banal na kasulatan. No? I press on towards the goal. Paano ba yung I press on, no? Towards the goal? To win the prize, no? Para makamtan natin, no? Yung gantimpala na nakalaan para sa atin, nilalaan ng ating Panginoong Diyos para sa atin, no, which God has called me heavenward, no, in Christ Jesus. Ito yung prize na tanging ang Panginoong Diyos lamang ang may kakayahang magkaloob sa atin. Kaya napakahalaga nito para sa atin ng mga Kristiyano na makamtan natin. So let's dive in, no, sa ating topic sa umagang ito. Meron muna akong tanong sa inyo. Naranasan nyo na ba kung yung kitang-kita nyo na, no, yung destination nyo, katulad ng binanggit ko kanina, pero parang bumibigat lalo, no, yung ating mga binti, yung ating mga paa sa paghakbang. Naranasan nyo na ba yon? Yan. Nung malapit na kami, no, sa peak ng Gabaldon, dito sa aming trekking, no, doon ko naramdaman yung matinding pagod. Yung malapit na, dyan na, no? Parang, lumilingon ako, parang malayo na yung narating ko, pero kaya ko pa ba? Ayan. So, my mind says, almost there. Lalo na sinasabi ng mga kasama ko, no? Kasi, kasama ko nun si Frank at saka ang aking anak, no? Tapos, parang gusto ko nang bumalik, no? Sabi ko, iwanan niyo na ako dito. Kayo na lang, sabi ko. Pinapupunta ko na yung dalawang kasama ko. Parang, sige na, kayo na lang. Dito na lang ako, maghihintay na lang ako dito. Dumating ako doon, no? Sa part na gano'n, no? So, almost there, no? But my body says, sinasabi na ng katawan ko, I can't do it anymore. Pero ito, no? Ito yung tinatawag nating the final push, no? Sa ating spiritual expedition, no? Madalas kung kailan malapit na ang breakthrough, doon lalong nagiging matindi yung pagsubok. Totoo yun, no? Kung kailan, eto na. Kahit sa mga estudyante, siguro naranasan ninyo, no? Kung kailan, last exam na lang, o kaya fourth quarter na lang, no? Parang dun pa kayo tinatamad, dun pa napapagod, parang dun pa nawawalan ng gana, konti na lang, no? Konti na lang. So dito, no, dito natin kailangan yung pressing faith,
Yun yung binanggit dito sa ating Bible verse na I pressed on toward the goal, no? Yung pressing faith na binabanggit dito, yun yung final push. Ayan. So, parang kailangan mo pang talagang pilitin, no? Yung sarili mo, kailangan mong pilitin yung sarili mong tumayo, pilitin mo yung sarili mong humakbang, pilitin mo yung sarili mo na ibigay mo, no? Yung best mo. So, faith in action means moving even when you are exhausted. Yan. Yun ang faith in action, no? Yung minsan pagod ka na, minsan hirap ka na, minsan parang gusto mo na mag-give up, pero eto na konti na lang no? Konti na lang. Alam mo naman na kailangan mo lang extend pa yung effort mo. So it is the determination to not stop, no? At almost, no? Yung word na almost andyan na, malapit na. Huwag na tayo huminto. Apostle Paul said, I press on. Hindi niya sinabing, I run effortless. No? So may effort talaga, I press on. Sabi ni Apostle Paul. No? Hindi madali. Pero, no? Pinipilit niyang kayanin. So sometimes, pressing on looks like a slow, heavy crawl. No? Parang minsan gumagapang ka na. Kung halimbawa sa tuition ng anak mo, iginagapang mo na. Kung sa mga babayarin, iginagapang mo na lahat ng mga babayarin. Kung sa trabaho, no, iginagapang mo na yung mga deadlines, no? Pinipilit mo na siyang ma-move, ma-push, no? But it is still movement, no? Kahit anong sabihin mo diyan, kahit pa hindi mo maiangat, still, no? Pinipilit mong mag-move yung katawan mo. So, eto yung mahalaga sa atin bilang mga Kristiyano na makita natin. Totoong sa buhay natin, no, kung kailan andyan na malapit na nating makamtan, doon pa mas lalong nagiging mahirap. Yun yung reality. But still, no, kailangan din natin ng effort. Although alam natin na ang Panginoong Diyos ay nandyan para sa atin. Ibigay din natin yung best effort natin, no? Alam natin na si Lord ang magbibigay ng strength natin, kaya kailangan nating pag-igtingin yung faith natin, yung tiwala natin, no, sa ating great guide. Kahit ako, no, pinapaalala sa akin ng lesson na ito na even with high blood, no, high blood maintenance, so nagme-maintain ako ng gamot para sa aking blood pressure, and the physical limit I feel, no. So ang ating great guide, ang ating Panginoon Diyos, doesn't make me to be the fastest. Hindi niya ako pinipilit, no, na oy, ang bagal-bagal mo, hindi ganon, no? Napakahaba ng pasensya ng Panginoong Diyos. He just asked me to keep pressing towards the goal, no? Gusto lang ng Panginoong Diyos, ibigay ko din yung best effort ko para maipakita ko din na talagang gustong-gusto ko, no? Makamtan itong goal na to. Kaya kailangan ko ipakita rin yung aking effort, no, sa pagkamit nitong goal na ito sa aking buhay. So our victory is not just in reaching the top. Ayan, tandaan natin, no, ang victory natin ay hindi lamang, no, yung maging on top tayo, o tayo yung the best, or tayo yung pinakamabilis, tayo yung pinakamagaling, pinakamarunong, but in the fact that we didn't quit when the summit was finally in sight. Ang mahalaga dito, yung hindi ka bumibitaw, nakakapit ka pa rin sa Panginoong Diyos. Sa kabila ng mga mahirap, no, ng mga pagsubok sa buhay, nakakapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Nakasunod tayo sa ating great guide, no? Yung focus natin nasa Kanya pa rin. Ayan. So, dito sa ating easy to understand, walk with me breakdown. Yan. Para mas maunawaan natin, no? Meron tayong tinatawag na the almost trap. Ano yun?
huwag kang mag-relax dahil lang malapit na ang dulo. Minsan, kung alam niyo yung kwento na ng unggoy at saka ng pagong, kasi sobrang bagal ng pagong at napakabilis ng unggoy. So sabi niya, naku, sa bagal nitong kakumpetensya kong to, kahit matutulog ako, sigurado pagising ko, nandun ako pa rin ang mauuna. So natulog yung monkey. Pero hindi niya napansin yung pagong hindi humihinto, no? So siya natulog siya, no? Dahil nasa isip niya mabagal yung kalaban niya, pero kahit mabagal, tuloy-tuloy, no? Yung kanyang movement. At nung magising siya, andun na, malapit na sa finish line. So kahit bilisan pa niya, di na niya nahabol, no? Nanalo pa rin yung pagong. Yung mabagal na pagong, siya pa rin yung nanalo. Bakit? Kasi andoon yung andoon yung pagiging alert niya. Andoon yung hindi siya humihinto, no? So, huwag kang mag-relax dahil lang malapit na ang dulo. Stay alert and keep your focus. So, the last few steps requires the most oxygen of grace yan. Mas lalo nating kinakailangan, no? Yung oxygen of grace o yung habag ng ating Panginoong Diyos. Kaya, huwag tayong magpakakampante. Yan yung term. Huwag tayong magpakakampante. We are almost there. So, ibigay na natin. Ibigay na natin yung best natin. So, katulad dito sa ating pag-aaral, no? Pilitin na natin na itong 1 week na to matapos natin. Para at least, no, makakatapos na naman tayo ng another series, another topic, no? Ito ay marami na tayong nagigain dito sa ating ginagawang pag-aaral na ito. So, pressing through pain. Ayan. So, lahat naman talaga ng mga successful people dito sa mundo, hindi sila naging successful in just one click, no? May mga pinagdadaanan din sila, may mga tiniis din sila sa kanilang buhay. So tandaan natin, no pain, no gain. Ayan, no? Kung wala kang paghihirapan, wala kang magigain. So pressing through pain. Ang pagod ay part ng proseso, no? Our weariness, no, is proof that we are giving our all, no, para sa higher call ng ating Panginoong Diyos. Yan. So, yun yung tandaan natin. And, of course, eye on the prize. O yung tinatawag nating focus. Ayan. So, when our legs hurt, ayan. O kung nakaramdam na tayo ng pagod, yun. Look at the summit. No? Tignan natin yung dulo. Malapit na, nakikita na natin. So, when our hearts is tired, or when our hearts are tired, no, look at the prize, a deeper relationship with Jesus and the joy of finishing well. Ayan. So, napakagandang paalala, no, sa bawat isa sa atin sa umagang ito. And, of course, meron tayong the heart-to-heart reflection. Let's reflect, no, dito sa ating pinag-aralan. Nararamdaman ba natin, no, yung summit sa isang kasalukuyang pinagdadaanan natin? Nararamdaman na ba natin? Nakikita na ba natin? Or nabu-view na ba natin yung summit o yung ating yung taluktok, ayan, ng ating gustong marating? So, ano ang pumipigil sa atin para gawin itong final push na ito? Meron ba? Meron bang pumipigil sa atin? Pinanghihinaan ba tayo ng loob? Ipag-pray natin kay Lord. Hingin natin sa Kanya yung strength para magkaroon tayo nitong final push dito sa ating goal, sa ating buhay, sa ating lakbayin dito sa mundong to. So, another, no? Maganda is isulat natin, no, sa comment, I will press on, no? Kahit hindi sa comment, kahit sa sarili natin, sa notebook natin, no, sulat natin, I will press on, or post it, sulat natin dyan something na maaalala natin everyday na papatingin tayo sa ref. I will press on, no? Sa mga gustong mag-diet, i-post nyo dyan, no, yung I will press on. Yan.
Pero higit sa lahat, yung ating relationship sa ating Panginoong Diyos na siyang pinakamahalaga, no? I will press on, Lord, no? Patuloy akong kakapit sa iyo. Patuloy akong bibigay ko yung best ko, yung best effort ko para ako ay maging kaaya-aya, katanggap-tanggap sa iyong paningin. Yan. So napakaganda, no? Napaalala sa atin for today, no? Ulitin natin itong ating first day, no? Na ang title is The Final Push. Ibigay natin yung final push natin dito. And don't forget our verse, no? Philippians chapter 3 verse 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Ayan, so muli mapagpalang umaga, no, sa bawat isa sa atin. And hilingin natin sa ating Panginoong Diyos, no, na tulungan tayo dito sa ating journey, sa ating buhay, no. Hilingin natin na habang lumalapit tayo dito sa ating pag-aaral, patuloy pa tayo, no, na magkaroon ng matibay na pananampalataya, patuloy pa tayong gumanap ng kanyang mga gawain. Ayan, so give that extra surge of strength, no, dito sa ating final week. Hilingin natin, no, na huwag tayong huminto, kundi magpatuloy tayo sa pag-akyat. Magpatuloy tayo sa ating paglapit sa ating Panginoong Diyos. Muli, a blessed morning po sa bawat isa. Bago tayo magtapos sa ating gawain sa umagang ito, tayo po ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang paalala mo muli sa amin, Panginoon. Maraming salamat dito sa Day 22 na aming napag-aralan, na humihiling kami, Panginoon, na tulungan mo kami na huwag maging kampante, kundi magkaroon kami nitong damdamin na magpatuloy, magbantay, at huwag huminto, Panginoon, sa aming paglalakbay bilang Kristiyano. Ano man, Panginoon, ang mga pagsubok na mga nakakaharap namin sa aming buhay, tulungan mo na i-focus namin ang aming mga paningin sa goal, sa summit. Tulungan mo na patuloy naming magampanan ang aming mga obligasyon ng tama at kaaya-aya sa iyong paningin. At patuloy mo rin kaming pagpalain, Ama, at gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. A blessed morning po ulit sa bawat isa. Good morning kay Ading Shirley at sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan. Ayan, at muli, good morning kay Auntie Paz at sa aking anak at asawa. Good morning din sa mga manunood ng replay ng live na ito. So, later, huwag natin kalimutan yung ating evening devotion sa pangunguna ni Sister Kathleen. And see you tomorrow, no, sa ating Day 23 nitong ating Faith in Action. A blessed morning ulit. To God be all the glory. Take care.